sa mga nakapagayong pagkata. Itong mas-pasan ng itong discussion karon. Okay. Last time, atong ginisimutan mga igsoon ang God's two programs in Scripture. Duha ka distinct program sa Dios. Mga igsoon na atong i-discuss na importante natin yung mapagtuon. These are key to a clearer understanding of the Scriptures, mga igsoon. Sa atong introduction, ni atong gituwag na ngano na ato ang pagtuon sa duha ka district program. Tungod kay daghan karon sa mga Kristohanon, kitagan ang agi ni anak mga igsoon, basa ta sa Biblia, pagkakabig nato diya sa Ginoo, na batong na Biblia, basa ta sa Biblia, uban nagtawlak-taw, why system ang pagtuon, why system ang pagbasa. Ang uban nagsugod sa Genesis, paingon sa Revelation, ang uban waka human, waka tunga, o waka nagpadayon. Pero ang mga Kristohano nagbasa sa Biblia, sa paguna-una mga igsoon, na doon na rin sa programa ang isbutan sa tibok ng kasulatan. Pero klaro lang yun, ang Biblia nagpadayan ng duha ka programa, prophecy and mystery. Revealed by the prophets since the world began, ang prophecy, then ang mystery, deep secret, since the world began. So duha ka programa, ang isa ka programa natago, pagsugod sa kalibutan, it was only the mind of God kanang the other program, kanang mystery. Mga gitawag ng mystery, kay narana sa mind sa Diyos, wala na hindi padayan sa mga prophet. But ang prophecy program, is revealed by the prophets since the world began. Wala na ang tinago ng igsoon. Yan, hindi na pwede nga sabol-sabol. Okay? Ang pagsabot na ito ng mga programa, sa atong i-discuss na ito may properly interpret the Bible. Maulang niya ang pinaka-importante sa ako ng limon, these are the keys for clearer understanding about the Bible. O mga igsoon, ang sunod, dili lang kayo magkabalutan mag-interpret sa Bible according to that program where we belong. Ma-avoid po natin ang mixing between grace and between law and grace. Sa Biblia mga igsoon, kung imong tanawon, murag nagkasumpang kikiling duha, law and grace. Uban atong sawayon din sa law, at uban sawayon din sa grace. At uban ginasagol, mga igsoon dili din na siya pwede. Mixingon nimo ng law and grace. Adun na pinagdahan kayong mga pangutanan, problema, parang hindi mo mga igsoon nga lukot pas lukot, kailangan ng lukot, no? Mixingon kami na nimong doktrina sa pagkasubukan o sa grasya, sa gulo na nimo, parang hindi mong maayo lang yung fruit salad, pwede sa gulsakoy. Okay? Then, distinguish Israel from the church. Understanding this two program, hindi mo masabtan na igsoon ang kalainan sa Israel o ang kalainan sa church. Then, we discuss until such times, makabaluta sa mga katapusan sa kapanganahunan kung masabtan na ito siya ng programa. Then, preach the right gospel today, from today. Kung masabtan na ito ang mga programa sa Diyos, of course, makawali na sa gusto ng mensahe ng panahon sa grasya, hindi magkasabot-sabot. Mga igsoon, nagkakayo sa uban ng mga groups karon nga their gospel is adulterated gospel. Adulterated tungkol kay nagka-mix, nagkasabot-sabot. Magwali po sa grasya, magwali po sa ganito kaya namin dito. Nalipay na dito takong murag, wali na siya grasya. Ang sanaw kong ilubad man dapit, kung ato nga, parang dito mga lumas, mahimbag dito.
Asa nang nagkaluwasan natin, pinagabakas grasya, pinagabakas pagsimba. No? Nagka-mix-mix. So, i-mix ang maayong, i-mix ang grasya sa mga binumata natin. Then, rightly divide the truth. Ang sabog lang nimo ni duha ka programa, mao ni ang paagi nga ma-right na divide nato ang pangatuluran. Nato ni agi atong diskutan na nag-focus ta sa prophecy program. Nya sa definition nato sa prophecy, mao ang pag-reveal kini mga programa concerning Israel. Concerning Israel, may so na gyud special program ang Dios para sa Israel. Dili gyud na nimo sa likway sa balangay na suratan ng Exodus. Nindot kaayo ito, magbalot na sa purpose sa Israel. We should be knowledgeable about God's purpose for Israel na nabilong sa prophecy program. The nations, mga kanasuran, mga Exodus. Kung ma-appreciate nato ang relationship sa nation Israel towards the nations, ma-appreciate nato ang kaayo sa Diyos. Pag-study na ko ang Israel o nations mga Exodus, I really appreciate it. Nakaingon ko po, our God is a missionary God. Niyang purpose sa Israel, to reach out other nations. Okay? Then, the earth. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. You know mga Exodus, the first verse in the Bible, Genesis 1:1, introduces to us the two programs of God. Masabta na naghatag na hint ang unang yun nga versikulo sa Biblia. In the beginning, God created the heavens and the earth. Naghatag na nato siya ang idea about these two programs. Kaya doon na dahil programa sa Diyos alang sa yuta o doon na programa sa Diyos alang sa langit. Sabot-sabot na yun kanihanan. Then, the coming Messiah, mga Igsoon. Nasabta na to ang first coming ni Messiah ni Jesus Christ. Exclusively for the nation Israel. Say, maghalipog niya rin lang sa Jesus Christ para manig Diyos na sa mga Israelin mo. Kaya, ang iyang mga apostolis were not instructed to go to the way of the Gentiles. Muhatod din sa mga Hudiyo. So, at least, masabta ni mo ni duha ka programa, ano nga sa first coming ni Jesus Christ sa iyang earthly ministry, nag-focus sila sa Israel because of that program. Okay? Dili kay si Kristo, Diyos lang sa Israel. But si Kristo nag-follow sa programa under prophecy at that time. Next, natay mga key texts. Mani ang sa Acts 3:21, spoken by the mouth of all these holy prophets since the world began. Ito na nang discuss. Then, as he speak by the mouth of his prophets. Una yun mga Igsoon, ang Diyos, nagpadayag yun kung nakiksulti sa mga tao, pinaagi sa iyang mga propita. Pero kinigyan ginigyan dito sa mga propita, nakikulog niya sa prophecy program, o wala yun ni si Apostol Pablo wala din magdawat din dito yun is mga prophets. Okay. Christ came to fulfill prophecy. Kung may tanaw mga Igsoon, ang paghanin ni Kristo sa earthly ministry niya is to fulfill prophecy. Within fact, mga Igsoon, paghanin ni Jesus Christ, hindi pa bit siya makahari. Hindi pa bit siya makahari physically. Tungod kay, pugso na giunta siya paghimong hari. Pero mga Igsoon, kinahanglan sa atin siya mamatay dito sa cross. Tungod kaya niyang style dito sa cross, ipanagna ng daan, predicted na daan, o kinahanglan iya sa Diyos na i-fulfill. O nahinungdan nga, sa wakas Kristo na lansan dito sa cross mga Igsoon, wala lang ang dingharian na hadoon na. Pero wala yung i-offer. Pagkamatay ni Jesus Christ, kung sa nabanhaw, dito na i-offer ang kingdom. Tungod kay ang iyang earthly ministry, mauman ang pag-fulfill sa prophecy. Okay. Ang mga major prophets nga itong disputan, naglangkong na nilang Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Ano ang mga itawag ni backbone of prophecy.
Nya mao ni sila ang nanagna mga igsoon. Ang uban ani nga ilang mga tagna nga nangatuman sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mao na mga igsoon nga kanang Gospels, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, part na sa Old Testament. Dili na nila pwedeng mabulag sa New Testament o Old Testament. Tungod kay ang nasulat sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga katumanan sa gipang prophesy nila ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Okay. Now, nag-diskuta sa core components of the prophecy, mga mong liwali at pinag-isandi at pinaka-inner part, pinaka-sulod, pinaka-subject sa program sa prophecy. Una, Israel chosen as God's earthly nation. Okay? Ikaduha, mga na itong mga nag-support ni Israel chosen as God's earthly nation. So, nagsugod kini ni Abraham, ug ang tanang kaliwat ni Abraham, nahimo gayon nga nasod. Ang pakisaad sa Dios ngadto kang Abraham, it was unconditional promise. Okay? Itawag po ang mga Israelino nga kingdom of rest. Di pa nabilong anak magsoon. Dili po ta maingon nga we are the kingdom of rest. Mao kasilaran ako kung madulog sa mga mabawali, nga proclaim gihapon nga we are the kingdom of rest. Pana exclusive lang sa Israel na title ng magsoon or designation. Okay? Ang sunod, the promised Messiah born a virgin, mao na ang pinaka-core sa prophecy kay ang prophecy man ang pinaka-object sa prophecy is to establish the kingdom. Kanya pag gusto sa kingdom na ay king, mao na adunay pag-promise about Jesus Christ. Imugso si Christ ang mga Messiah na virgin. So natuman nila mga iso, wala na tuman nila born in Bethlehem, klaro na mga iso. Sa ato pakilibitang panagnak na si Kristo matao dito sa Bethlehem, nahitabo lang mga igsoon, mga more than 500 years kanang na prophecy. Sabi Micah 2:5, more than 500 years, una na natuman dito sa Bethlehem. Nintok ba yun, ang ingon sa balang kasulatan siya, wala yun na sa'yo. Makaingon ka nga, God is faithful to His word. Sana sa ato ma-appreciate sa Diyos pa, kanang natuman bitaw, kapanagna, tagpila kagantos, katuig pa, kanang mataw siya sa Bethlehem, more than 500 years na, pero natuman. O na mo ingon ko, mag-study ka sa Bible, ako na ma-appreciate mo, God is faithful to His word. Kung sa iyang di pamulong, natuman yun. Kung sa iyang di panagnas, isultis mga propita, natuman yun. Si Kristo, mana nga, kuan yun, kanang siguro yun kung mutuo ka sa Biblia. Kay una, God is faithful to His word. Diyan yun ang tumanong mga igsoon. Ang sunod ana, kita dili lang ta nagusgot anang prophecy, pero kung imo bitaw nagtuon, imong istadihan ang nature sa Dios, di man ka nagsulti siya more than 500 years. Unya gituman yun, nanduman yun. In other words, God is always faithful to His word. Kanang mga pulong sa Diyos, mga saad niya na atong ihatag karon, matuog iya yun ang matuman yun na. Iya yun ang tuman. Ang atong gipaabot nga mag-rapture, maglalim, sakgaon ta, laomi yun ang ibalagsong, God is faithful ni anak nga paglaom nato nga iyang gisaad. Tumanon yun ang sa Ginoo. Kanang iyang gisaad nga ang mga nagsalikway kaniya, ang mga dili matinuomon, mahinukpan sa silot sa wala na'y katapusan sa linaw nga kalayo, matuman ka na tungod kay ang Dios is a faithful God to His word. Muna ang na-learn ako about study sa prophecy. Sunod, of David, nga ang paghari ni Kristo, mag-agi siya sa lineage ni David, sa kaliwatan ni David. Mga more than 700 years. Kana nga prophecy. Number 3, a literal, physical kingdom on earth. Messiah ruling from Jerusalem.
Kini mga igsoon, ano ang culture na i-enjoy sa Israel. Matuman din ang mga igsoon, dili na yung dili matuman. Wala adto na unta na matuman human si Kristo katong the coming of the Holy Spirit. Ang sunod untaan na nga-event mauna ng literal physical kingdom on earth kung atong sundan ang prophecy. Pero minsalot ang program sa mystery, mauna mawala pa physical na panghari ni Jesus Christ dito sa Jerusalem. Tungod kay minsalot ang dispensation sa grasya ang tinabot. Mauna nga, mga igsoon, mahitabo gyapon ni sa Israel. Nang kung makita niyo ang Israel mga igsoon, nawala na sa mapa. Pero gi-preserve sila sa Ginoo. Gi-preserve sila sa Ginoo, nakabalik sila sa bisaan sa Ginoo ngayon, pero wa nila na-conquer ang the exact territory mga igsoon. Pero bisan pa niya na, in-establish sa kingdom. Kadtong the whole territory nga gisaad sa Dios ni Moises, gisaad sa Dios ni Josue, nga gi-conquer ni Josue mga igsoon. Border to border mo din ang disputan sa Ginoo nga i-conquer ni Joshua. Inighari niya mga igsoon ang earthly kingdom ni Jesus Christ nga ma-center dito sa Jerusalem o dili lang na kay dito mag-cover na sa whole world. Next, mag-extend na yung kingdom to the whole world. Okay? Wala pa na ginapaabot po sa paglakon sa Israel. Okay? Ay tunod sa New Covenant ng Israel, kanang New Covenant, ngayon man ang uban doon magtudlo. Kanang Mateo, kanang Hinesis, ngadto sa Malakias, maunay para sa mga Hudiyo. Kanang Mateo, ngadto sa Pinadayag, maunay para natong mga Hintil. Sayop. Kay sa Biblia mga igsoon, kung atong tunan sa Jeremiah 31:31 to 34, both Old Testament and New Testament gihimo na to Israel and Judah. In other words, kanang New Testament o Old Testament mga igsoon, pulos na pakigsaad sa Dios sa Israel o sa Judah. Okay? Lalo na Jeremiah 31:31 to 34. Muna nga, maminaw ganita, kung leksyon, yan ay mayon na ito, kanang Mateo, ay panda mga igsoon na stipulo, kanang gitawag New Testament, di na sila mubasa sa Mateo, o sa Inisis, paingon sa Malakias. Kaya di man sila naka-interpret na kung mubasa ko no, matinagpapan ang salabutan. Dahil man ang ilang interpretation atong panaming Moses. Di sila mabasa. New Testament rin ng ilang. Mateo to, Pinadaya. Kaya maurang kung may para nato karon. Dili mga isa. Old Testament and New Testament according to Jeremiah 31:31, dihi mo na to Israel and Judah. Okay? Dili na ta sa mga igsoon. Kini National Restoration Israel gathered, cleansed and restored Ezekiel 36 to chapter 37. Mga igsoon, dili na nato ni chapter by chapter nga pa-study. Tanaw lang nato dili mga igsoon ang mga main subjects niya. Kini gyud mahitabo gyud mga igsoon. National Restoration Israel gathered, cleansed. Kabalo mga igsoon, kining-cleanse lang ba dili lang na literal o spiritual, literal pa gyud na. Kaya kabalo mga igsoon, ini human sa 7 years Great Tribulation sa War of Armageddon, una mo establish ang Diyos sa kingdom na may War of Armageddon, kay gubaton man ni Kristo si Antichrist o ang mga si Antichrist o ang yawa mismo, ang yawa ihambol sa bottomless pit. Si Antichrist o ang false prophet ihambong pag-una sa lake of fire. Naay dakong gubat niya mahitabo mga igsoon. Una si Kristo establish sa kingdom na ay mga kapigbulan nga nilimpyo kay mga igsoon. I-cleanse ang particularly sa Jerusalem tungod kay
physically daghan gyud ang mga matay ana matud pa sa prophecy. Ang dugo gud moabot sa suwang sa kabayo. Nya ako nagtuo ra ba ako mga igsoon nga kanang suwang sa kabayo ana literal gyud na nga kabayo. Kay ang war of Armageddon dili nagtuo ko nga dili ang gamiton ana nga gubat, dili na magamit og mga metallic kanang mga armored car. Ang uban ko na kanang suwang sa kabayo ko ana armored car na. Ang dugo ana lakaw sa ligid sa armored car. Pero ato ninyo mga igsoon, dili ko mutuo nga armored car kay ang war sa Armageddon niya kung atong istadihan, it is a secret attack. Wa dili na long distance war. Karon nag-ugubat man nga kuan kanang missiles na. Pero sa war of Armageddon mga igsoon, mga kabayo yun ana. Kay kung imo na istadihan, training ba nag-istadihan mo man so mag-ilog pa na sila diha ng Red Sea. Nagkahabi man ang mineral sa Red Sea mga igsoon, deposit, precious deposit man na diha. Og ang makaangkon sa teritoryo sa Middle East is labi na sa Israel mga igsoon. Posible mo ay maka-conquer sa tibuok nga makalig sa tibuok nga kalibutan. Ilugan na diha mga igsoon nga teritoryo. Secret attack diha. Manang ang giingon diha nga ang dugo diha moabot sa suwang sa kabayo. Ako nagtuo ko literal na. Ang gamiton diha nga mga kanang close na siya nga gubat mga igsoon kanang di na gyud long distance. Ang mga weapons nga gamiton ana dili mga metal, dili metallic kay ngano man. Ang mga metallic nga weapon ma-intercept siya kung satellite. Mana nga dunay paglimpyo, gather dito sa gaderon sa Dios, dito sa bukid sa Olivo nya humana i-place nya i-restore. Mana nga naapoy resurrection diha sa mga nangaluwas at niya nang isipare. Nya kinikit mga igsoon national restoration Israel gathered, cleansed, and restored. Guta na sa Ezekiel 36:37. Okay? Dito maglangan. Ito natin wasal po ni letter D. Prophecy in the Gospel and Acts. Tanawa mga igsoon, sa earthly ministry ni Jesus Christ, kung ang iyang earthly ministry, naglangtad na ito sa wakpag itawag sa Apostol Pablo, Jesus preached the gospel of the kingdom. This is not false mystery message. Kung magtanaw ka kung sa mensahe ni Jesus Christ mga igsoon, sa iyang pagpapawali, dili sa kalibutan, sa iyang first coming, ang iyang mensahe is about the kingdom. Ingon gani siya sa iyang ay panahon nga audience ni Jesus Christ sa iyang pagwali dito sa bukid sa Olivo mga igsoon sa Mount Olive. Yang giatubang mga Hudiyo, ingon siya, bulahan kamong mga maaghog o kasing-kasing. Kay makapanunod kamo sa sumpay. Ang si Jesus Christ, bulahan kamong mga maaghog o kasing-kasing. Kay kamo makapanunod sa Gingharian sa makapanunod sa langit yuta kisay maaghok dire. Kisay maaghok o kasing-kasing. Hoy maaghok o kasing-kasing. Ako ra. Kasi mga maaghok o kasing-kasing ay marabas Kristo. Makapanunod sa yuta. Na yuta ra diay ka. Sakto man as Kristo anak kay ang audience ni Jesus Christ mga Hudiyo. Ang programa nga naa siya establishment of the kingdom. Sakto na pag ni Jesus Christ. Magwasa kayo makapanunod sa langit. Niya naglatag yung itundo ni Jesus Christ nga prayer. Di lang kayo nag-preach siya ha, nagtudlo pag yun siya prayer. Ang sayang gitudlo gani? Our Father, mahirap kita memorize anak sa nanak. Memorize pagka-anak ka. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Umanhi ang imo, gingharian. Okay ka anak? Umanhi ang imong gingharian? Ato magatas langit.
Anong magsige matag-an ko umanhi ang imong gingharian? Pero sakto na mga igsoon. Kaya ang iyang itudluan, ang ilang paglaom, ang establishment of the kingdom. Nya, kana nga pag-ampo mga igsoon, maunay gitudlo ni Jesus Christ. Aron ang mga Hudiyo nga naglaom sa kingdom, maunay ilang iampo panahon sa 7 years Great Tribulation. Sa tungod sa grabe nga kasakitan mga igsoon, ilan nagpanganduyon ang gisaad ni Kristo nga gingharian. Umanhi ang ilang gingharian. Ang say sunod. Matuman. Ay mo pagbuot sa langit o? Anya o sa inyo, ang kalan-o namo sa matag adlaw dihatag nimo kanamo. Sa una, si Suarez mao'y kinadako ang buliga dito sa Plaridel o Gumay. Kaya ang mga umprahay po dito pagaling sa iyang galingan. Nah, di na po masulod sa iyang dako nga budiga ang mga sinakol pagsandig na lang po. Niya si Suarez na musimba man ni kadomingo. Niya mag-memorize man sila ampo ditong amang namo nakaspanalangin. Ngayon po si Suarez, ang kalan-o namo ihatag niyo sa matag adlaw. Ha? Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag nimo kanamo. Di ka maulaw sa Ginoo, ag sinangtuwa na sulod sa imong budiga. Niya mo ampo kag ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag nimo kanamo. Pero kanang ampo ang nagsuon sakto na sa 7 years Great Tribulation. Kaya tilugan na lang sila sa Ginoo, tulo ka tuig ug lima kay wa na sila ginalutos siging ginalutos. Kanang taong siging lutoson nga igsoon, di nakakaon, di nakatrabaho. Mama na mahitabo sa Israel, lutoson sila. Ginalutos, hangtod nga tilugan na lang sa Ginoo. Sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Mao na naansa. Si Kristo nagtudlo pag-ampo. Related gihapon sa kingdom. Mao na anaa sa Mateo, Marcos, Lucas. Di ta malibog ka ng mga igsoon, maka-interpret tayo ng dato ng ipalutas sa ato. The disciples expected the kingdom. They were not experiencing church age. Expecting church age. Buti pasabot mga igsoon nga ang mga tinunan ni atong higayonan, wa sila nag-expect anang body of Christ. Ang ilang i-expect nga physically, mubalik na si Jesus Christ o maghari nila. Mao na ilang expectation. Wala sila nag-expect aning panahon nga mao'y mosunod. Kaya dili na mo ilang expectation mga igsoon. Ilang expectation nga human si Kristo kaya mubalik si Kristo ang maghari nila. Mao na sa Acts. First chapter sa Acts. Mao na sa libro sa Acts mga igsoon, makakita ko ka sa first chapters nga ang mga tinun-an atong higayonan na maligya sila sa ilang mga kabtangan. Nganong namaligya sila sa kabtangan? Unya wa sila ning supak. Karon ako may pamaligya ng inyong mga kabtangan, manundog ko ni Ruben Iclio ba. Pamaligya ng inyong mga kabtangan. O kare dili ta mag-usa sa kalamba kay dili si Kristo ba unsa? Maghari. Atong usahan. Kabalo ba mo mga igsoon? Nganong daghang pobre pag ministry ni Apostol Pablo sa mga Hintil, nagsabot yun si Pablo ang 12 ka apostolis. Ingon ang 12 ka apostolis, arimi sa mga circumcision, arimi sa mga Hudiyo. Ikaw ato sa mga Hintil. Pero magsabot na, tabangan natin support ang mga pobre sa Israel. Nganong daghang na pobre? Kay, di pamaligya naman ang ilang mga kabtangan. Kay ni atong higayon na nag-expect na sila nga si Kristo mo balik maghari nila. Kung si Kristo maghari na nila, wala gyud manag-iyag tulo ka ektarya o sa kabulos tanan nga yuta nga naa diha, tanan butang nga naa diha. Pag si Kristo na mo'y maghari, inyo na tanan. Inyo na tanan. Pero wala man na dayon. Pagka Acts 9 ningsalot man ang dispensation of grace, ningsalot man ang mystery. Di na nga pobre ang nakabaligya o hinaya, pero may kay gitabangan na lang po sa mga Christians. Ang practice sa mga early Christians, mga igsoon, sa wa pa si Pablo nakabi, ang ilang expectation nga si Kristo maghari gyud nila.
Naghari nila. Pero na-postpone. Okay. Ana, letter 13. Israel's rejection poses the prophetic program. Acts 7. Katong ilan ni bato si Stephen. The kingdom is postponed na cancel. Ang prophecy program nga igsoon, di-postpone lang. Wala di-cancel. Lahi man ang postponement o cancellation, di ba? Lahi man ang di-cancel, lahi po nang di-postpone. O gi-cancel gani, giwala gyud, wala di na mo balik. Pero ang term diha is cast away, meaning temporarily postpone, not cancelled. Manang naay pagpadayon ang programa sa Dios sa Israel, human sa paglalim nato. Lalinon sa ka, manay mga kita sa unang lalinon, kita sa dagat sa langit. Anha pa mo padayon ang na-postpone nga programa. Okay? Dili na ka sa mystery. Dili ka sa mystery. The mystery program keep secret since the world began. Opposite siya sa prophecy. Kano saan nahin mo siya keep secret since the world began. Now, dili ta sa definition. Definition of the mystery. The mystery yun is the new revelation never revealed to the apostles and prophets, angels, or writer before Paul. Sa ato pa, gitawag ng mystery, iwag yun na na-reveal sa mga propita, sa mga manulundag, sa mga other writers, o dilingan to na yun ni Apostle Paul. Si Apostle Pablo mga igsoon, kinahulahi ay nabayan ng mga apostol, no? Para sa mga hindi, dito niya ni deliver. Manang gitawag na o mystery. Dahil lang, reveal ko rin ito po. Sunod, key text. Ngayon soon, kumahin mo, memorize na nato. May yung panahon bro sa mag-iskuntag mystery niya, wala tayo supporting verse. Kinigyan mga exon, wala dikod na ako papasaro ng aming estudyante sa Bible synthesis. Connected kami memorize na ng 1, 2, 3, 4. Daghan pa na, pero 4 lang yun, 4 to 5 lang ang akong require. Ilan yung ma-memorize mga exon. Kaya mga mana ang supporting verse na ito, pag-answer, ganun gitawag siya o pinago, mystery. Okay. Ato pa yung naman magbasa kay buhatag ko lagi nagmay nga lessons gikan sa passage nga akong gibasa. Romans 16:25 mga igsoon niya, atong tagaan ni og kanang bagay ato na gud ni. Katong prophecy ako lang gihatag ninyo ang mga unod, mga subjects without Okay, mga igsoon, Romans 16. Ato ni tagang explanation kay ato na gud ng programa. Nana mo? Sugod nagbasa sa 25. Okay? Everybody? Then sa may nagbasa din ready na. Ito kaniya, maarang makapaligod, kanino umala sa maayong salita, ako kinamantala, wale, manitunod ka sa Kristo, sumala sa pagpapayag sa kinabuan, nag-itipigan sa ilaw, sunod sa taas ng mga. Sige pa yun, itiwa sa... Apan nga karon ikapadayag na o pinaagi sa mga sulat sa mga propeta, ikabutiya sa nato sa tanang kanasuran. Sumala sa gimbutan sa Dios na dayon aron sa pagpapandong kanila nato sa pagkamasinugtan sa pagtuo. Okay, masig din sa takot mag-explain ani. Tanawan ninyo mga igsoon verse 25 unsa ka importante. Kini nga revelation ngadto ni Paul alang sa mga magtutuo karon.
gi-confirm ni Paul, ingon siya sa verse 25, now to him that is of power, to establish you, ang of his power, matod pa sa Dios. Mga igsoon, okay, na mo? Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Ang buti po sabot niya Apostol Pablo, ang mga magtotoo karon, apil na ba ka? Kaya ato, karon man nga panahon. Nag-ingon yun siya Apostol Pablo, nga ang siya, ang Diyos, nga may gahom, sa pagpalig-on kaninyo, sumala sa unsa. Unsay makapalig-on ninyo? Unsay makapa-establish? Now to him that is the power to establish you according to my gospel. Unsa di ay ang makapalig-on sa mga Kristohanon karon? Ang maayong balita nga gipadayag ni Kristo ngadto ni Apostol Pablo. Ang mensahe nga directly gipadayag ni Kristo ngadto ang Apostol Pablo nga wala gipadayag gikan sa kapanahonan. Nag-ingon si Apostol Pablo nga mao kini nga mensahe ang magpa-establish kanina. So diyan ko kamo magsulti no yun na ang mga grace believers. Ang mga grace believers mga igsoon sa ubang may nato rin na may tabo nato dire. Panalitan mahiupo siya ang simbahan na dito. Mabalhin siya pero balhin mo taglaing grace. Kaya di man siya malingon ito. Si Dr. Milma ganit. Di kasi Dr. Milma dito sa Dumaguete. Gidawat siya des Provincial Hospital. Wa may grace Church natin sa Provincial Hospital. O sa Orqueta City. Kaya nag-independent man si Pastor Rocos kaya balog sa nahitabo. Di sa siya ng simba dito sa baptist kay kanang amigo man to family church man niya itong baptist. Sa wala pa siya nag-grace. Sa dito pa sila sa Orqueta. Mga po'y nagtabang nila sa ilang kahimtang sa una pagpuyo sa Orqueta niya. Doon po dito. Suod po niya ang pasto. Ngabot ko lang pa ng mga igsoon nga wag yun nag-uusap. Nag-drive ito, pastor. Nag-ugag yun. Wag yun ko na panalangin. Kay labi na magbautismo, ingon anak niya, nahibalo na yun kas kamatuuran. Kuan, niya, makritik naman ko, pastor. Mura naman ko ako nooy manaway. Manang, ngandoy taon siya, naatay work dito. Karon Domingo siya, say simba siya dito sa Grace nako sa kanang Jimenez. Say mo ara sa Plaridel, ana. Kay nga naman ang mga Kristohano pag mahibalo ka sa maayong balita sa grasya sa Dios nga gipadayag ni Kristo adto Apostol Pablo. Ingon si Apostol Pablo, kini ang gamiton sa Ginoo to establish you. Paano maka ang word establish? Kana ganing establish, dili ka kana you cannot be easily remove. Dili ka dali bali, dili ka dali madisig. Nya ligon ka, des Ginoo, bisan ka ligon ka. Establish. Wala mga igsoon nga. Ako nanikamot ko nga, mag-review gid ani nga pagtulong. Kay sultihan ko kamo. Mao gyud ni ang makapa-establishan sa magtotoo. Nya gisumpayan pa gyud sa verse 26. But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandments of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. For the obedience of faith. Ano sa mga gusto pag ma-obey? Obedience of faith. Naging daw, made known to all nations for the obedience of faith. Na-encounter na ko ang kanang misyonaryo sa kanang Mormons. Dili pagod po sa Kalamba ato nakasulod man gid sila dito sa Kongipuyan. Ako gi-entertain og ayo. 13 din ako ano
present sila sa ilang gospel, ako hindi pa minawa, wala po nagpailang pastor. Pagkuhan na po. Ayun, abot na dito. Ingo na siya. Book of Mormons pa ilang present. Bra, kining Book of Mormons, mauni ang pinadayag ni Kristo sa eastern part of the world. Kung maminaw ganing og Mormons, ako lang musultingan, pag-present natin nila sa Book of Mormons, ang ilang presentation na ang Book of Mormons, kanang Book ni Moroni, maunay latest na revelation of Christ for the Eastern people, mostly American, no? Mga Western people ba? Dili Western people. Ang Bible po, no, para na sa mga Eastern people. Pero si Kristo na special revelation to the Western people, maunang Book of Mormons. Pwede ay ba? Hindi na po. Nadugay na, matanan na wala ko kakwanta. Kaya niimo naman sila. And the Book of Mormon is very comparable to the Bible. Very comparable kuno sa Bible. So ano dyan ko kagwanta mga igsoon? Ako sa gipangutan. Kung tinumin ang imong giingon, na si Kristo naghatag og latest revelation niya ang Book of Mormons para sa mga Western people, ako pangutanan nimo. Nasayop ba si Kristo? Una, nasayop pa si Kristo pagsuko sa 12 ka apostoles? Go to the uttermost part of the world. Ang uttermost part of the world, apil ba ang Western people? Kaya pagsuko ni Kristo ba sa Mateo? Look pa ninyo ang tibok nga kalibutan. Ang isko, magsugod sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world, kinatumyan sa kalibutan, kung na may tumoy, o uttermost part, di ba na kinatumyan? Kinatibukan ba, mga pangutanan? Kana ba pagsugod ni Kristo sa 12 ka apostoles? Pagwali sa iyang maayong sa pinadayag o sa may balita sa gingharian, sa tibuok ng kalibutan, nag-appeal ba na sa Western people? Kanang imong giingon nga kining Book of Mormons para sa Western people. Dili unta sugo si Kristo kay makalibog na sa mga apostolis pa. Ug natuman ko na ilulukpon ang tibuok ng kalibutan, na-appeal na di ay na nasa special revelation para sa Western people. Hala, i-reconcile ko na. Okay? I-reconcile ko na. Nakuha ko ninyo? Ha? Basig ang bata mo nakuha ninyo. Ha? Nakuha ko ninyo? Ang ilang reasoning, ang libro ni Moroni para sa Western people. Pero si Kristo nagsuko sa mga apostolis sa pagwali, sugod sa Jerusalem to the uttermost part of the world. Meaning, kung tinuod na si Kristo na ay pinadayag para sa Western people, ngano ang kanang lugar gi-appeal na niya sa commission sa 12 apostles. Ikaduha, pag-abot ni Paul, kaya naundang man itong program, ang mystery program, wala man ito napadayon. Pero si Paul, ang obedience, yung made known to all nations for the obedience of faith. O na si Pastor Anderson, ang atong international director, mga igsoon, sige yung gusto sa mga nasod, huwag muundan o pagpadala o mga missionary sa mga nasod nga walay TCM work, walay grace work. Sige tag-rest. Ako anak ko sila, mag-training na po sila another missionaries kaya napagawas naman ang last training nila. Napadala na, no? Kanang sa Timor na ata, dito may zone, Myanmar, Vietnam, naana dito tayo mga missionary. Sa Laos man na, Laos. Naa dito. Di pangsulod ang mga connection. Kaya nga naman, kini nga maayong balita, mao ni ang obedience of faith to all nations. Kung na may mensahe na angay ipakay magsitibok na kalibutan, mao ang mensahe sa maayong balita sa Diyos. Mga igsoon, direta sa atong commitment. Aning
mensahe na makapa-establish na ito ang nadawat ni Apostol Pablo. Kabalo ba mga igsoon nga ang 12 ka-apostolis very committed sa mensahe nga ilang gidawat po di ni Jesus Christ sa kingdom program. The 12 apostles died unnaturally. Kabalo ba mo nga kung imong tunan unsay namatyan sa mga apostolis? He died unnaturally. Si Pedro namatay na balitan pag itay sa cross. Kay mga apostolis ipikas. Kay mga apostolis ipanitan pa ako pirito. Nako kay kawa gid. They died unnaturally because of their commitment to the message. Si Apostol Pablo po mga igsoon, he died unnatural. He became prisoners. He was persecuted, stoned. Ingon si Pablo, adlaw-adlaw, nag-ungawis kamatayon. Hangtod na priso siya, hangtod gipunggutan siya liog. It's because of the message, his commitment to the message for the obedience of faith. Kung ginanangang si John, I hope you will die also unnatural. You will die also unnatural for this message. Kaya kamo ang among mga new generations, nagkalisod ang kalibutan karon. Kita nahibalaan na nato, ako bitaw kana magtundo ko sa mga estudyante sa IGBI. Ura ko baluoy nila. Tungod yan in latest parts of dispensation of grace. Worse, ni man si Paul nga, the world will become worse and worse. Pero mga igsoon natay message. Natay kamatuoran, natay mensahe for the obedience of faith to all nations. Ngayon si Pastor Anderson, dili na siya nagtupan sa Pilipinas. Ano man, ang iyang i-focus na dili sa Pilipinas, mag-train ng mga missionaries. Yan ang ipasagdan ang mga Filipino grace believers kuan sa bulan din sa Pilipinas. Ano man mga igsoon? Yung si Pastor Anderson ng Pilipinas, dili na siya unreached. Lahit man di ay name, itawag unreached mission. Ang mga unreached mission, mga igsoon, mga naso di ay na bisag ka-isa, wa pa nakadungog ni Jesus Christ. Kamo, kana mga unbelievers karon, kapila naman ang nakadungog ni Jesus Christ. Kadaghan na punaan magani inigliti. Yun ang Jesus, Maria, Imusita. Sobraan kay pangpunan paghala ni Jesus. Mga igsoon, believe na yun si Pastor Anderson, there are unreached places, unreached nations. Masukad-sukad, wapag yung kadungog sa ngalan ni Jesus Christ. Yun si Pastor Mahilo, ang driver, sakay siya, utama siya sa driver, kung nakailan ko nga ni Jesus Christ. Tubag siya, who is he? Is he a big fish? Hindi sila kadungog. Pero kita dili lang kaisa, dili lang kaduba, ang mga Pilipino na kadungog. Pero daghan bagyo ang safe. Okay, so take note on this, verse 25, for to him that is of power to establish you according to my gospel. According to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So, paano i-angkol mo na, Pastor, na according to my gospel? It's because
Si Paul ning iyang gifeel nga ownership, why ginapiyalan siya gyud. Siya man mao'y number 1 nga gipadaygan. Nya sunod na ko emphasize sa igsoon kanang Ephesians 3:9. Dito lang tas 3:9. Parang ito na edited, pero gusto lang ko mo dito emphasize sa 3:9 na igsoon. Ephesians 3:9. And to make kuyaw ni diri mga igsoon sa 8. And to me, who am less than the rest of the saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Kapano mo isa meaning sa unsearchable riches of Christ? Dili, it cannot be traced back. Malay po ito sa pusa? To preach the unsearchable riches of Christ. Ang word unsearchable, meaning, dili mo, gawas na dili mo lagmon, dili mo ma-trace back, yung cannot trace back, kanang iyang gidawat nga mensahe, it cannot be traced back sa other dispensations. Dili masubay, tungod kay tinago kung dito niya gipadaya. Kunya, verse 9, anata mga igsoon, to make all men see. To make all men see. Wala pa na diha maingon to make all men. Ang all diha, nag-appeal na sa mga believers o mga unbelievers. Kabalo ba ka mga igsoon? Kinsay unang isira ni Apostol Pablo? The Apostles. The 12 Apostles. Mahinungdan nga, ang 12 Apostles nakasabot yun sa special and unique ministry ni Apostol Pablo, sa iyang special and unique message. Within fact, wala nila supaka mga igsoon. Kaya si Paul, ang una niya nisira po, ang musik apostolis. Other believers. Kabalo ba ka mga igsoon nga, ang una niya nakabig dito sa Corinto, chief ruler sa synagogue. Kanang synagogue sa mga Hudiyo, mao man ay regular place nila, mag-meeting sila, mag-study sila sa balaod. Sa balaod. Mga Bible, kuha na to sila. Pero, iwalihan ni Apostol Pablo, apil ang mga apostoles, to make all men see what is the fellowship of the mystery. Ano nga, kita mga grace believers, mga igsoon, bisan pa nagpasto, kay daghan kayong mga pastor karon nga wala makasabot ani nga distinct message. Distinct message. Wala ba yan ang ibang panahon? Matay na lang po si Pastor Labadan. Pastor Labadan na parang ikaw, liang makakot. Ako, mukuhan pa ko yun. Kaya luwag mo sa iyang si Brother Didi Calis. Ihandikan, ibagin sa grace. Si Dr. Milman. May marubayad kayo Dr. Milman. Unang taon Dr. Milman. Una si Milman ni hawa sa kanang bitiko sa COVID. Yung gisiran ako si Pastor Labadan. Hasta niya nasawa yung gisiran. Ama, dahil nalamit siya. Pero, sa'yo ba? Si Brad Teddy o si Milman, ilang gisiran, anak. Si Teddy ko, doon natin hawa. Mupuli o lecture. Mupuli o sa disco. Kay, mahimo man siyang kritis. Mali, Pastor, mudugang ba sa Sunday school? Pero nimbalik niya. Adi po ko mag-guilty, Pastor, kaya di mo man ang Biblia to make all men see what is the fellowship of the mystery. Mapastor man siya, nawa siya na sayo sa mystery, sa program sa Diyos, distinct program, para nato karon. Kinahanglan masugilan sila, matudloan sila. Kaya mauni ang pagtulunan o programa o kapanahonan nga di inaata. Dili nag-apply so kayo ng mga igsoon. Walang atong i-define. Aron mahibalutag, asa ta na ilalo? Unsang programaha, unsang mensahia, aron masayo nato ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Si Ma'am,
mubo na mong istorya. Dugay ni siya sa baptist na kumami. Niya, Doctor of Theology pa ang iyang bana. Ako may daghan siyang libro dito gani. And lately, na-appreciate niya ang rightly dividing the truth, distinguishing, identifying the two distinct programs. Manangawa ni undan, sige ni siya ka-post o mga grace messages. Kulipay kayo ko, si Kuya, doon ka na po kadungog ng iyang ngalan, negosyo pa sila diri. Katong, buhang mo Kuya na Kuya, no? Doon na ko na kadungog sa bilido ni Ma'am. Na ma-mention nila Kuya doon. Pero, salamat po. Usa siya, sa kadugay niya naa sa Ginoo, ang Diyos naghatag niya o nagpagaling pa yun ang iyang pinabuti to spread this grace message for the obedience of God. Mga kauban naman dito sa US, mga grace believers ko, nagkabalakang ulit sa Pilipinas kung asa siya maka-fellowship, asa siya maka-kuha. Yes, mga iso. Walay pangutana. Dugang pasaros. Salamat kayo. Ako itugang your mind. I'm not questioning